Pero siya po naman ay nandidiyan lamang. No? Landadian lang mo. Vote sa impeachment trial. Nako po, matindi ho ito. Senador Bato, biglang natuklasan. Nariyan lang pala, nanonood ng impeachment sa Senado. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Grabe ho ito. Talagang matindi. Baka ho hindi ho kayo makapaniwala. Hindi po ito fake news. Inuulit ko. Nariyan lang pala si Senador Bato, nanonood ng impeachment or paglilitis sa Senado. Kaibigan, isang like ko sa video na ito kung nagustuhan nyo po. Please subscribe my YouTube channel. Nakaw. Eto na. Sa wakas, kung magugunita nyo ho, mga mahal kong taga-subaybay, ilang buwan na hong nagtatago itong si Bato. Simula nang lumabas ang arrest warrant sa kanya galing po sa ICC. In one word, si Bato ho ay mayroong active arrest warrant na galing po sa ICC. Kaya kahit saan po siya makita, automatic ho na siya ay aarestuhin ng PNP, ng NBI o ano pa mang autoridad na naka-atas po ang pag-aresto. But sa puntong ito, nako, ay kakaiba ho ito, mga kaibigan, lihim, ba't natuklasan? Bato, nariyan lang pala. Sigurado, nanonood ng impeachment. Huli ka, no? Nanonood ka lang pala ng impeachment yan? Shoutout po sa lahat, mga kaibigan. Kapana-panabik ko ito. Ito po ay mainit-init pa. Nakalalabas pa lang na mainit na balita. Latest update dito po sa kalagayan ngayon ni Bato de la Rosa. Huling-huli ka, no? Pasilip-silip ka lang pala diyan, nanonood ng impeachment. Ang akala siguro nito ay botohan na. Dahil sana ito ng ganun eh. O anong mga nakaraan nga ho, kaya napatalsik si Tito Soto ng Senate President, ay bigla po siyang sumulpot, lihim na nagpunta sa Senado. Ba't natuklasan din ho? Kasi nga, gustong bumoto. Ay baka akala ho nito ay botohan ngayon, para nang sa ganun ay bumoto siya na ipawalan sana, karagdagan din ang boto niya, di ba? Kaya lihim, ba't natuklasan? Nariyang ka lang pala, nanonood ng impeachment sa paglilitis sa Senado. Ito po mga kaibigan, maliwanag po ito. O pakinggan po nating mabuti at panoorin, mga kaibigan. Naku po, magugulat kayo. Nariyang ka lang pala ba to? Ito, nakaw, matindi ho. So, attorney, kumustahin ko lang po, meron ako bang balita doon sa inyong petisyon sa Supreme Court tungkol doon sa validity ng ICC arrest warrant laban sa inyong kliyente si Senator Bato? It is pending our motion for reconsideration, which we filed 1 week after the Supreme Court decision on the matter. Yung order nila on our TR po. Pending pa po yung aming motion for reconsideration. Meron pong what you call this, we are awaiting a ruling from the Supreme Court on the matter. Okay, sige po. So sir, pasensya na po kasi ngayon ang dami hong nakikinig, nanonood sa atin na nagtatanong. Meron ho ba kayong komunikasyon kay Senator Bato? Kasi ang tanong nila, siya ba daw ho ay sisipot sa impeachment trial? Well, wala kaming communication. I communicate to his staff and the members of his family. No? However, that option remains an option on the part of Senator Bato. Ayun na, puputulin ko muna mga kaibigan. Pakinggan po natin ang susunod na ibabahagi ko po sa inyo. Maliwanag po, mga mahal kong taga-subaybay, ang sabi ng kanyang abogado na si Atty. Torion, na wala daw po siyang komunikasyon kay Bato de la Rosa. Hindi niya po alam kung nasaan. But dito ho, sa susunod na mapapanood nyo at mapapakinggan, ay ito ho, kagulat-gulat,
na ito pala ay nariyan lang nanonood ng impeachment na ginaganap po sa Senado. Sigurado po 100%. Ito po. Nako. Oh. De La Rosa. Ang problema lang, however, that option remains an option on the part of Senator Bato de la Rosa. Ang problema lang kasi may sword of Damocles, no, na nakahang against him. And there were clear directives on the part of the Philippine government now that he will really be arrested, and that constitutes danger on his safety, on liberty, and even on his life, no? Kasi sigurado na baka yung gagawin nila, yung ginawa nila against kay Presidente Rodrigo Duterte ay gagawin din sa kanya. Kaya ganyan po ang sitwasyon ng ating ngayon. Pero siya po naman ay nandidiyan lamang. So, Nandadiyan lang, he's just making himself unavailable because of the threats on his liberty. opo, but we can presume na he's watching the proceedings. I'm very sure he is watching and he is monitoring kasi yun mahal na mahal niya yung kanyang bansa at gustong-gusto niya yung trabaho noong last Senate po, siya yung number 1 sa one of the top attendants sa Senado. Ito nga lang ngayon na nag-insist yung gobyerno na dadakpin siya. Siyempre, self-preservation ang first rule natin na ating kung ang at stake is liberty mo na, yung life mo na is at stake, then you have to make actions in order to preserve yourself. Ayan po mga kaibigan, maliwanag ko, hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news dito. Maliwanag naman according dito kay Attorney Torion sa interview dito po kay Ted Filon, na sabi niya, kinumpirma na nandiyan lang si Bato. Sigurado sila 100% na si Bato ay nanonood ng impeachment na ginaganap po diyan sa loob ng Senado. Kumpirmado. Dahil mahal na mahal daw ni Bato ang sarili niyang bansa. Nako. Disclaimer lang mga mahal kong taga-subaybay. Si Bato po ay sinigurado na nandiyan lamang nanonood ng impeachment. But hindi po alam kung nasaan lugar. Wala po siya sa Senado Hindi po siya pumunta ng Senado para manood ng impeachment trial na ginaganap po sa Senado. Maaring nasa doon po sa kanyang pinagtataguan ay mayroon po siyang teknolohiya o anumang kagamitan para nakamonitor at nang sa ganun mapanood niya itong ginaganap na impeachment na paglilitis diyan po sa Senado laban dito kay Sara Sayad Lustay. Kaya't maliwanag nandiyan lang si Bato 100% nanonood ng impeachment sa Senado. Buwato doon sa kanyang pinagtataguan. Nako, matindi nililiwanag ko at baka kayo makamamisinterpret na naman. Doon po sa kanyang pinagtataguan nanonood si Bato ng impeachment, nakamonitor kung ano man ang kaganapan diyan po sa Senado. Hindi po siya personal na nanood. Hanggang ngayon po ay hinahanap si Bato, hindi pa rin nahuhuli. Abangan po natin ito kung kailan siya mahuhuli. Muli po kaibigan, isang like, isang share sa video na ito. Salamat po.